Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ang mga pahayag ni Yusek Attorney Claire Castro tungkol sa kalusugan ng Pangulong Marcos Jr. Okay? So, nag-viral yung video na nagdurugo ang gums ng Pangulo. Sabi ni Claire Castro, he's okay. Kasi nakakasalamuha daw niya, nakita niya, nagtatrabaho ang Pangulo. So, okay siya dahil nagtatrabaho. So, nothing to worry daw. Kaya lang, hindi mo maiwasan ng taong bayan mag-speculate kung ano ba talaga ang kalusugan ng Pangulo. So, ito, merong panawagan ang Yusek Claire Castro tungkol sa kalusugan. Ipagdasal na lang daw natin ang kalusugan ng Pangulo. Okay, ito, post ng Paulo Duterte supporters. Huwag niyong gawan ng kwento ang Pangulo sa kanyang kalusugan. Okay? Ito ang mensahe ni PCO Yusek Claire Castro sa mga nagpapakalat ng mga maling balita laban kay Pangulong Marcos. Ayon sa kanya, kaysa gawan ito ng iba't ibang kwento na wala namang katotohanan, ay ipagdasal na lang na maging maganda ang kalusugan nito. So ito yung exact words ng Yusek Claire Castro. Ipagdasal po natin na maging maganda ang kalusugan ng mga namumuno sa atin. Sa mga fake news peddlers, huwag niyong gawan ng kwento ang Pangulo patungkol sa kanyang kalusugan. Hindi yan maganda para sa ating bansa. Dapat ipagdasal pa natin na maging maganda ang kalusugan ng mga namumuno sa atin. Iwasan na magbigay ng speculation. Kahit hindi doktor, ay nagpapadoktor sa social media. Okay? Mabuti yung sinabi niya, doktor. Dapat doktor ang magsabi. Unang doktor na nakapansin sa kalusugan ng Pangulo ay si Dr. Gary C. Yung channel niya sa YouTube, gabay sa kalusugan. Ang dami niyang followers. Isa ako sa nanonood. Ako, noong una, inaatake ako palagi ng arthritis. Sumasakit ang mga tuhod, mga joints. Sarap kasing kumain ng pinapaitan Ilocano po ako. Hindi ko maiwasan kumain ng pinapaitan. Alam mo naman, kambing. Kaya lang, sa panunod ko kay Dr. Gary C, medyo nakaiwas-iwas na ako. So, to me, he's a very competent doctor. Sandali, tignan ko lang yung gabay sa kalusugan. Ilan na bang subscribers ni Doc? So, nagsalita ang isang competent authority, doktor. Sabi niya na, in my 30 years experience, more than 30 years experience as a medical doctor, alam ko kung ang isang tao is there is something wrong in his health, sabi niya. Gabay sa kalusugan. So siya ang unang nakapansin. Namamaga ang mukha, discolored skin, hinihingal pag magsalita, so teary eyes. So ito, competent medical doctor, nag-advise na magpa-check up ang Pangulo. So after that, nasundan ng bleeding gums.
So, kumusta ang palasyo? Meron ba silang Article 7, Section 12, Constitution. Ang taong bayan may karapatan na malaman ang kalusugan ng Pangulo. Oh, meron bang competent doktor sa palasyo na nagsabi tungkol sa kalusugan ng Pangulo? Wala. Sino lang nagsabi na okay ang kalusugan? Isang abogada. Si Attorney Claire Castro nagsabi na okay ang kalusugan niya dahil nagtatrabaho, nagmeeting kami. So, sino ang paniwalaan ng taong bayan? Si Dr. Gary C. na more than 30 years ang experience niya? O si Attorney Claire Castro? Tapos nagsasabi niya na fake news peddler. So, inaakusahan ba ni Attorney Claire Castro si Dr. Gary C. na fake news peddler fake news peddler si Dr. Gary C. Ganun ba yun? So, gusto ba niya na ine-expect ba ni Attorney Claire Castro na paniwalaan siya ng taong bayan, yung sabi niya na ito, gabay sa kalusugan Dr. Gary C. 172 followers. Maraming nanonood ako palagi sa kanya. So, sino ngayon ang nagpapakalat ng fake news? Sino ang mas paniwalaan? Ang abogada na spokesperson o yung doktor na nagsasabi na there is something wrong sa kalusugan ng Pangulo? Okay. Idalangin, yes. I agree. Idalangin. Kaya lang, paano kami manalangin kung hindi namin alam kung ano ba talaga ang kalagayan? Again, Article 7, Section 12, karapatan ng taong bayan na malaman ang kalusugan ng Pangulo. Magsabi po kayo kung ano ba talaga para maipagdasal namin. Ano bang sakit niya? May sakit siya? Wala. Kung ang doktor magsabi na wala siyang sakit, di wala, tumigil na kami. Kaya lang habang wala pang official pronouncement ng doktor ng Malacanang tungkol sa sakit ng Pangulo, ang speculation magpapatuloy. Iyan lang po ang aking Magbasa tayo sa mga comments. Josepena Sales, hindi maalis sa tao ang sumama ang loob dahil sa mga ginagawang pagpapahirap sa Pilipino. Armando Aviles, mamatay kung mamatay, bakit ipagdasal pa? Huwag naman. Tagal ngayon, nainip ng taong bayan. So, ako ay willing na ipagdasal ang Pangulo. Fransky Antoy, halos lahat ng nababasa ko sa mga comments about kay BBM, gusto na siya mamatay at walang kwentang presidente sa buong history ng Pilipinas. Huwag naman po. Ipagdasal po natin ang ating Pangulo. Utos ng Panginoon, love your enemies and do good to those who persecute you. So, challenge sa Malacanang, let a medical doctor, family doctor ng Pangulo, magsabi kung ano ang kalagayan niya para makapagdasal kami. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig sa Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is tinutulong sa kanila. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna ni ang ngero nga ipanghatag dinhi sa Sitio Garden sakop sa may Tikalaan Bukidnon. Og mauna ni sila. Salamat kayo. Salamat yun. Salamat yun. Higikap sa Ginoo ang kasing-kasing sa ka may mga tao. Hinaapunta nga daghan sa lahi nga moabot kanser. Para dagan pang matabangan. Dagan pang matabangan sa kanser. Makalingan ka sa katong ba sa kapin. Og karon mauna ni ang natagaan og gero. Yehey! Salamat kayo.
Muna ni sila. Hikap sa Ginoo ang kasing kasing ni sir nga matagaan gyud mi. Og muna ni sila. So, 60 na ni sila kabalay ang natabangan din sa Sitio Garden. Kayo kay makatom na gid mi. Salamat. Dato. Mayo pang dato kay